Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Maayo. Ayong adlaw. Ha? Ay nako, napakainit ng ating hapon. Buti naman meron na tayong internet mga kaibigan. Pero kayo'y nakikinig, isang oras na chismisa na naman to. Chismis, komentaryo, opinion. Kaya huwag kayo magalit sa inyong servidor, sa inyong host na si Al Jacinto. Ako mga kaibigan, bago tayo magsimula, kailangan meron tayong paunang balita. Siyempre kung ano pa yung ibabalita natin, gulo na naman. Sa ngayon mga kaibigan, nagkakaroon ng labanan. Matinding bakbakan. Diyan sa Maguindanao, sa Sarif Saydona Mustafa. Sa munisipyo ng Sarif Saydona Mustafa. At kaninang umaga nagsimula yung labanan. Ako, inambush ng mga Bangsa Moro Islamic Armed Forces o Bangsa Moro Freedom Fighters. Yung isang grupo ng mga sundalo. Diyan kung kaya't nagkaroon na naman ng nakpo. Walang humpay na labanan. Mula kaninang madaling araw hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin. Ayon yan sa 6th Infantry Division. Sa impormasyon na ibinahagi ni Joan Pitinglay, Kapitan Joan Pitinglay, ang tagapagsalita ng 6th Infantry Division, 3 sundalo na ang kumpirmadong sugatan. At yung commander ng BIFF mga kaibigan, nakilalang si Karalian. Nako, tauhan daw to ni Umrakato. Hanggang ngayon tuloy-tuloy mga kaibigan yung sporadic clashes. At dahil sa sobrang tindi ng labanan, tumawag na ng reinforcement ang 6th Infantry Division sa Philippine Air Force upang i-ready na yung 2 MG-520 helicopters. Naku po, ang problema nito mga kaibigan, yung ating mga sibilyan. Apektado na naman yung ating mga sibilyan. Dahil siyempre every time na may gera, itong sibilyan ang unang naapektuhan ng labanan. Problema na naman yan ng Department of Social Welfare and Development, ng Municipal Social Welfare Office at ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Naku po, sana walang madamay na mga sibilyan dyan sa kaguluhan na nagaganap ngayon. Daming problema mga kaibigan sa Autonomous Region. Kahapon lamang isang konsehal ng Lamitan City pinatay. Nako po. Si Konsehal Reynaldo Trota ng Barangay Colonia. Sa Colonia Council. Nako. Ang Barangay Council mga kaibigan, nagmumotorsiklo siya sa Sitio Sayugan. Sa Barangay Maganda, sakay ng kanyang motor. Nako po, tinira siya ng mga riding in tandem ng mga armado. Patay. Kaya yung Barangay Maganda dapat palitan na yung pangalan niya. Barangay Delikado. Hindi natin maisip mga kaibigan kung bakit puro gulo ang nangyayari dito sa Mindanao, sa ating bayan, sa ating bansa. Wala na bang katahimikan? Kung hindi gera, patayan. Kung hindi patayan, bombings, kidnappings, robbery, snatching. Naku po. Hindi natin bakit pinapabayaan to ng Diyos? Siguro natutulog na naman ng Diyos. Maraming nananalangin sa Diyos na sana itulungan sila
Pero mistulang bingi ang Panginoon. Imagine sa milyong-milyong taong nananalangin. Lahat ba yan maririnig ng Panginoon? Diba? Katulad niyang mga kaibigan, kung may sakit, diba? Sa ospital, maraming nananalangin. Diyos ko, huwag niyo pong pabayaan ang aking ama. Huwag mahal na mahal ko ang aking ama. O Aba, Ginoong Maria, huwag niyong pababayaan ang aking ina. Pagalingin niyo po siya. Tapos sasabihin pa ng mga ng mga mahilig magdasal. Ipanalangin niyo, isasalba kayo ng Panginoon. Masasalba ba ng pagdarasal ang isang taong may sakit? May isasalba yan mga kaibigan ng gamot, ng medisina. Dahil kung walang gamot, walang medisina, naku po, mas marami ang nasawi, ang mamamatay dahil sa sakit. Kaya kailangan iwas sakit. Panatiliin natin yung kalinisan at yung healthy lifestyle. Alam nyo, tao lamang tayo. At kaya kailangan natin ng pag-iingat sa ating katawan upang hindi tayo magkasakit. Daming may bakbakan sa Maguindanao ngayon. May pinatay na konsehal kahapon sa Lamitan. May binaril na lalaki sa Dipolog. Nako po. Sa report ng ating stringer at correspondent o bureau chief na si Eli Dumabok, sinabi niya mismong ahente mga kaibigan ng Philippine Drug Enforcement Agency ang bumaril sa sarili niyang kamag-anak. Dahil lamang nagkaroon ng diskusyon sa inuman. Ako po. Yan ang nga ba sinasabi natin pag nilagay niyo yung alcohol sa ulo at hindi sa tiyan, ako, trouble. Ayon sa ulat na nasagap ni Eli Dumabok, na nag-iinuman nung kahapon, itong si Richie Soronda ng PIDEA, pero assigned to mga kaibigan sa Cebu Province at umuwi siguro sa Dipolog dahil naka-RNR to. At habang nagiinuman, nagkaroon sila ng pagtatalo ng kanyang kamag-anak na si Romeo Paculanang. Itong si Richie Soronda at saka si Romeo Paculanang mag-anak. Dahil ang middle name nitong si Romeo Paculanang ay Soronda. Matapos nung habang nagiinuman, nagkaroon ng sagutan. Nagkaroon ng pagtatalo. Sila mismo mga kaibigan, puro members of the family at relatives. So para hindi mauwi sa mas magulo pa, sabi ni Richie Soronda, umuwi ka na lamang, Romeo. Kasi doon sila nagiinuman sa bahay nitong PIDEA agent. So lumabas na tong si Romeo Paculanang mga kaibigan. Bigla ba naman bumalik? Bumalik ng bahay. Ang sabi nung PIDEA agent na si Richie Soronda, huwag kang papasok, huwag kang papalik dito. Naku, nagpumilit bumalik. Naku po. Eto na, bumunot na ng kanyang 45. Itong si Richie Soronda. At binaril itong si Romeo Paculanang. Tinamaan sa ulo, patay. Mabuti naman at sumuko rin tong si Soronda. Pati yung baril na ginamit niya dito sa krimen. So ngayon ay nakakulong mga kaibigan, nakapiit dyan sa Dipolog habang hinihintay yung pagsasampa ng formal na kaso laban sa kanya. Siguro baka maayos to dahil parehong magkakamag-anak. Ayan na nga ba sinasabi natin mga kaibigan? Dapat bago talaga dapat ipagbawal ang inuman. Hindi lamang ewan natin bakit may mga tao kasing mahilig uminom. Pag medyo malagihay na, naku po, eto na, tapang na.
Mabuti sana, kung medyo nakainom kayo, matulog na lamang kayo. Pero mas maganda, wag nang iinom. O kung gusto nyong uminom dun sa bundok, mag-isa kayo, di ba? Mahirap pag nalalasing ang isang tao, nag-iibang pag-iisip eh. Kahit sinong mabait na tao, lasingin mo, mag-iiba yan mga kaibigan. Sigurado yan, sigurado ko, 1,000%. Dapat talaga, kaya nga sinasabing drink moderately. Ngayon sa mga commercial, drink responsibly. Parang mali, di ba? Bakit naging drink responsibly? Hindi naman responsibilidad ang pag-iinom. Dapat drink moderately para hindi ka malasing. O kaya uminom na lang kayo ng red wine at napakaganda sa puso. Pero mga kaibigan, alas 2:15 na kagad. Commercial muna tayo. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Napanood nyo ba mga kaibigan yung State of the Nation address nitong si Tatay Digong Duterte? Ipinamukha niya sa mga kongresista. Kahit isa sa inyo wala naman bumoto sa akin. Yun ang sabi ni Tatay Digong sa harapan ng mga kongresista na noon ay majority ng mga liberal party. Pero ngayon super balimbing, lumipat na kay Tatay Digong Duterte. Ito talaga mga kongresista, super balimbing, mga political prostitutes. Kung saan ang kapangyarihan, naroroon kayo. Kita niya yung sumobra dami ngayon ng PDP laban. Diba dati minority lang. Panahon niya ni Pangulong Fidel B. Ramos. Nung nanalo nung nakaraang eleksyon ba, halos lahat liberal. Liberal lahat kasi akala nila mananalo si Mar Rojas. Siyempre nga naman may makinaryang gobyerno. Ang style ni Tatay Digong, hindi muna siya nagsabi na tatakbo siya. Ayaw niya, ayaw ko. Huwag niyo na akong pilitin. Nag-press con pa sa isang hotel dyan sa Davao City. At sabi niya, nag-announce siya na hindi siya tatakbo. Kung nag-announce siya na maaga na tatakbo siya, katulad ng ginawa nitong Vice Presidenteng Jejo Marbinay, naging target siya ng mga black propaganda. Yung nga lang inanunsyo ni Tatay Digong nang tinanggap niya na yung last filing ni Martin Dino. Di ba umatake kagad tong si Senator Trillanes. Itong si Senator Trillanes, kahit sino inaatake nito. Kaya kita nyo nangyari, di ba? Nakarma siya. Nilangaw yung kanyang kandidatura sa pagka-vice presidente. Talagang bulok tong si Trillanes mga kaibigan. Kita niya, nag-expose pa siya. Meron daw siyang expose na ilang 200 million ba yun, na 11 million ba yung nasa bangko ng BPI na pag-aari daw ni Tatay Digong. Sinakyan ni Tatay Digong, sabi niya, hindi naman totoo. Actually, below 211 million lang. Yung below 211 million, pwedeng 100, 200, 1,000. Sinakyan naman kagad ng mga media. Nako, sabi pa nila, Duterte admits BPI account. So, kaya guys, Tatay Duterte galit na galit sa national media. Di ba? Pati yung litrato ng Philippine Daily Inquirer nung nakaraan na merong hawak-hawak ng babae yung pinatay na adik niyang asawa. Ibinaner talaga ng Inquirer. Kuha yun kuha ng Agence France Press. Di ba binanggit din ni Tatay Digong yan sa kanyang State of the Nation address. At sinabi niya, ginawa parang parang pieta. Alam niyo mga kaibigan yung pieta, di ba? Ito yung sa mga Kristiyano, ito yung rebulto ng isang babae na ang pangalan si Maria.
na may hawak-hawak na lalaki na ang pangalan naman ay si Jesucristo. So, yun ang nangyari doon. Ang ganda-ganda ng litrato. Banner sa Philippine Daily Inquirer. Hindi lang natin malaman kung ginamit din ng mga ibang pahayagan yan. Dahil itong Agence France Presse o AFP isa itong international news service. Matagal tayo dyan, mga kaibigan. Matagal tayong nagtrabaho sa AFP bilang correspondent, kaya alam natin yan. So, although hindi pinangalanan ni Tatay Digong yung Inquirer, pero matindi yung sinabi niya. Para bang ipinalalabas na kasalanan. Kasalanan ng otoridad o ng gobyerno yung pagkamatay ng isang pusher. Kaya nga sabi nga niya, huwag gamitin ng human rights to shield itong mga drug lords, mga drug pushers, mga users. Tama naman yung mga kaibigan. Bakit pag merong isang buhay ang nawasak dahil sa droga, napakatahimik ng Commission on Human Rights? Diba? At kapag may pinapatay ang mga rebelde, ang Abu Sayyaf, ang New People's Army, tahimik ang Commission on Human Rights. Pero pag may mga ganitong kasong, ingay-ingay nila. Pag may kinalaman na yung mga kriminal. Di ba? Yun ang problema sa human rights. Pati yung simbahan, maingay. Sabi ng mga obispo, sabi ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, wag daw suportahan wag daw maging tahimik ang mamamayan sa patuloy na pagpatay sa mga drug pushers. Ano bang gustong gawin ng simbahan? May ginagawa ba ang simbahan upang maisaayos ang ating lipunan? Diba? Maingay lamang itong mga obispo at iba pang mga pare. Nung sila ba'y nanghingi ng mga luxury cars kay Gloria Arroyo, tahimik sila. Meron dyan mga obispo, merong Pajero, merong pickup trucks, merong Hilux, merong Toyota van. Di ba? Tapos sasabihin na, no, we're using that, to serve the poor. Anong to serve the poor? Ginagamit niyo para personal service ninyo. Meron ba kayong naiambag sa mga lipunan, sa mga may hirap? Napakain nyo ba? Wala. Di ba? Ano yan? Wow. Baka maiyak tayo yan. May background na pumapasok. Mukhang tinatapak-tapakan tayo ng mga obispo. Diba mga kaibigan? Yan ang problema dyan. Yung ganyang klaseng issue ng human rights. Kahapon during the SONA, kakaiba yung eksena na ating nasaksihan sa pagitan ng mga rallyista. Kasi may mga militante, mga kaibigan, alam nyo, every SONA may mga nagrarally sa batasang pambansa, sa di kalayuan dyan, upang iprotesta ang maraming issue sa mga nakalipas na Pangulo. Pero kahapon, kakaiba yung nangyari. Yung eksenang nasaksihan sa pagitan ng mga rallyista at mga pulis sa unang SONA nitong si Tatay Digong. Yung mga pulis walang bit-bit na mga pamalo at shields. Sabi nga ni Kuya Bato de la Rosa, wag niyong ibaba ninyo yung mga shields nyo. Para wag nilang isipin na parang parang naninindak tayo. Kaya napakaganda for the first time, mga kaibigan, kahapon. Yung mga pulis walang bit-bit na mga truncheons. Ito yung mga batuta. Mga yantok to. Sakit nito. At wala rin silang mga shields, yung makikita yung fiberglass na parang ganila. Walang naging tulakan, walang tensyon, walang girian. For the first time. Yung mga rallyista naman, walang sinunog na effigy o wala tayong nakitang mga placards ng pagkokondena. At sa halip ay pagpapakita ng suporta kay Tatay Digong, ang ating nasaksihan kahapon.
pinayagan yung mga rallyista, mga kaibigan, na makatungtong sa IBP Road at doon nagsagawa ng programa. At ang maganda pa nito, nakihalubilo pa sa kanila si National Capital Region Police Chief Oscar Albayalde. Wala na rin yung mga barbed wire, mga kaibigan, dahil every time na may zona, naglalagay yung mga pulis dyan ng mga truck, ng mga containers truck, hinaharang yung kalye. Tinatadtaran pa nila ng mga barbed wire yan. Dyan sa bandang, kung di ako nagkakamali, sa Commonwealth Avenue. Kahapon nakita natin, nakiupo pa si, itong si Oscar Albayalde, mga kaibigan, yung police director ng NCR. Kasama niya yung mga leader ng rallyista. Ando si Renato Reyes, yung ng bagong alyansang Makabayan. Binigyan pa ng taho si Quezon City Police District Director Guillermo Eliasar. So nagkwentuhan yung mga pulis at rallyista sa isang taho. Sabi pa ni QCPD director, nagbistulang banding at pagkakaisa ang naging rally at yung pagkikita ng mga pulis at mga rallyista. Alam niyo naman, si Kuya Bato de la Rosa dumating din. Dumating to siguro mga bandang alas 11 yata ng umaga at nakihalubilo din sa mga nagrally. Umakyat pa to sa stage at nagbigay ng mensahe. Nandun din yung mga pulis, sabi niya, huwag niyo sasaktan yung mga nagrarally, magkaisa tayo. Nagkahiyawan pa, tuwang-tuwa yung mga rallyista. For the first time, mga kaibigan, nakalapit sila kay Kuya Bato de la Rosa, nag-selfie pa. Napakaganda nung tanawing kahapon, talagang nakakapanindig, balahibo. Tapos nakita pa ni Kuya Bato de la Rosa yung isang bata nagbebenta ng bottled water. Binigyan niya ng salapi yung bata. Wow. Ganda nung kahapon, mga kaibigan, nasa history na yan for the first time. Walang nangyaring gulo. Dahil napakaganda ng ating gobyerno ngayon. Maraming ipinangako si Tatay Digong, mga kaibigan. Ipinangako niya na. Ito sa Zamboanga, sa Zamboanga, sa Lamitan, sa Isabela, Basilan, sa Zamboanga Peninsula. Ipinangako ni Tatay Digong na dapat ibibigay niya ang bangsa Moro Basic Law sa mga Muslim. Pero minus yung mga contentious issues. Pag sinabing contentious issues, mga kaibigan, ito yung mga probisyon sa proposed BBL na sinasabi ng mga Kristiyanong mambabatas na labag sa konstitusyon. Ano kaya masasabi dito ni Celso Lobregat at saka yung congressman ng Zamboanga at saka itong si Beng Climaco, yung alkalde ng Zamboanga, nang sinabi ni Tatay Digong na ibibigay ko sa bangsa Moro ang BBL minus the contentious issues. Diba? Tignan natin kung makakapasa ba ang BBL ngayon sa 17th Congress. Maraming issue, mga kaibigan. Pero kung akong tatanungin, mas maganda yung federal muna. Kasi pag may federal form of government ka, yung ARMM, maaari nilang ma-practice yung kanilang Sharia law. Ito naman ang pinaglalaban, di ba? Pag may, kunyari, isa ng estado ang ARMM, kunyari yung Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, isang autonomous region, Muslim Autonomous Region 1. Tapos naman yung Lanao, Maguindanao, Muslim Autonomous Region 2 o iba pa. So pwede na nilang ma-practice yung bangsa Moro Basic Law. Kaya lang ang ginigiit itong Moro Islamic Liberation Front, BBL muna bago yung federalismo. Hindi natin alam kung bakit ginigiit nitong mga Moro Islamic Liberation Front leaders ang BBL ahead of the federalism. Pero alam nyo, mga kaibigan, itong mga leader ngayon ng MILF, mga milyonaryo na yan. Mula nung nagsimula ang peace talks ng pamahalaang Aquino, marami silang naipundar na mga negosyo.
hindi natin malaman kung saan galing yung mga salapi. Galing ba to kay Aquino? Nagbigay ba ng salapi ang Office of the ang OPAP, Office of the Peace Advisors on the Peace Process? Ngayon meron ng FOI o yung Freedom of Information Act o Executive Order na nilagdaan itong si Tatay Digong. Alamin natin ngayon sa OPAP kung gaano kalaking halaga ang ibinigay nila sa MILF in the guise of peace and development projects. Etong si MILF Chieftain Murad Ibrahim, marami tong negosyo. Meron tong meron tayong mga chismoso dyan sa Cotabato. Dahil yung programa natin puro chismis, puro opinion at komentaryo. Sabi sa atin, meron daw hotel. Merong hotel, merong gasolinahan, meron pension, marami. Maraming ari-arian ngayon maraming negosyo at ari-arian itong si Murad Ibrahim. Yung mga ibang leader naman ng MILF, maraming mga lupain, maraming mga negosyo, hanggang Visayas daw meron, hanggang Luzon. Grabe, no? Samantalang yung mga ordinaryong MILF ay ganun pa rin, mga kaibigan. Pero, balikan muna natin yan, mga kaibigan. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat, kaya natin to. Totoo yan, mga kaibigan, yung aking sinasabi na maraming negosyo. Itong si Murad Ibrahim, nagsimula yan ng buksan ng Pangulong Aquino, yung peace talks sa MILF. Binibigyan ng salapi ng pamahalaan yung MILF. In the guise of so many projects. Kaya kita niya naman yung findings ng Commission on Audit sa OPAP. Nako, ang laki ng perang nawawala sa OPAP na hanggang ngayon ay hindi pa ma-account ni Teresita Deles, yung dating peace advisors ni Aquino. With the power of freedom of information, siguro madali na nating ma-access itong mga dokumento. Gusto nating malaman kung magkano ang halaga ng salapi na winaldas ng gobyerno sa MILF. Dahil halos lahat ng mga kilalang leader ng MILF may kanya-kanyang negosyo. Kaya kita nyo, mga kaibigan, nagtatabaan, di ba? Siguro ang tataas ng mga kolesterol yan. Siyempre, masarap na yung pagkain, malaki na yung bahay. Marami ng mga sasakyan, punta rito, punta doon, travel dito, travel doon. Kasi protektado sila ng interim peace agreement na kanilang pinirmahan sa pamahalaang Aquino noong 2014. Kaya kailangan na malaman natin yan. Hingin natin sa Commission on Audit, mga kaibigan, yung kanilang report sa disposition ng pondo ng OPAP. Pati yung pamana program. I-checkin natin yung pamana program. Saan ba talaga napunta yan? Kasi itong pamana program, mga kaibigan, ito yung suporta ng pamahalang Aquino sa mga Moro National Liberation Front communities. Pero ang tanong dyan, at saka hindi lang sa, mga Moro National Liberation Front communities, kundi sa iba pa. At gusto rin nating malaman sa Department of Social Welfare and Development, yung issue ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program na saksakan ng scandalous dahil maraming mga members ng 4Ps, mga kaibigan, ng fictitious
ang mga ghost, mga pamilya, mga pangalan hindi naman natin matiyak kung talagang merong ganung pangalan, di ba? Iba pa yung mga reklamo dyan nung mga ibang tao na tumatanggap ng ayuda mula sa 4Ps ng DSWD. Minsan tumatanggap sila every 3 months. Bakit? Ginagamit ba yung pera ninyo? May nagmamonitor ba niyan? Kaya mga ganyang bagay, mga kaibigan, ang dapat nating tutukan dahil yung 4Ps na yan nako po, hinog na hinog sa corruption yan. Tignan natin kung makakakuha tayo ng interview bukas sa DSWD upang malaman itong problema. Si Gerald Anderson. Wow. Good afternoon, Gerard. Gusto nating malaman niya, mga kaibigan, yung 4Ps program. Dahil sa zona ni Tatay Digong, galit na galit siya sa korupsyon. Sabi niya, yung nasa under the executive daw, huwag kayong gagawa ng mali. Huwag kayong gagawa ng kalokohan, kundi hiwa-hiwalay tayo. Yan ang sabi ni Tatay Digong. At during sa kanyang zona, isa sa pinakamatunog na palakpak sa kauna-unahang sinabi nitong si Tatay Digong yung babawasan na ang personal at corporate tax. Ito'y upang masiguro na may matitira pa sa sinasahod ng mga manggagawa. Okay sana itong personal income tax, pero hindi natin maubos isipin bakit naman pati yung corporate tax. Ang laki-laki ng ang laki-laki ng tubo nitong kinikita nitong mga korporasyon, mga kaibigan. 'Di ba? San Miguel lamang, gaano ka ilang bilyon ang kinikita niyan, yung GMA7, yung ABS-CBN television. Laki ng kinikita niya, mga kaibigan. Tapos babawasan pa yung corporate tax. Dapat nga taasan. Di ba? At sabi pa ni Tatay Digong, may sasakatuparan na umano. Ito sa pamamagitan ng paghikayat sa mas maraming mga investors na magbubukas sa mga klase ng trabaho na swak sa mga mahihirap at mga yung mga hindi namang skilled workers. At upang mapalakas ang pangongolekta ng taxes, mga kaibigan, o buwis, ay iniutos din ni Tatay Digong ang pagre-relax sa bank secrecy law na magbibigay daan umano para magkaroon ng transparency sa taxation at mapalakas ang koleksyon ng Bureau of Internal Revenue. Kung sa Zamboanga pa yan, El Burro. El Burro del Rentas Internas. Kung sa Burro hubos. Sa puntong ito, halos palakpakan yung mga tao, mga kaibigan, sa bulwagan ng kamera. At kahapon, ito maganda. Ito yung pinakamaganda sa lahat. Nagdeklara si Tatay Digong ng unilateral ceasefire. Effective kahapon, sabi niya, sa kanyang zona. Effective immediately. Sa pagitan ng sa CPP at NPA. Pero sabi naman ng militar, okay, so back to barracks yung mga sundalo. But, merong but. Hindi naman si Batman. But, tuloy-tuloy yung aming law enforcement operations. Ayan ang problema dyan, mga kaibigan. Ito yung gray area. Pag sinabi mong law enforcement operations, kunyari, merong nakitang New People's Army sa isang barangay, nangihingi ng mga pagkain, o kaya nangihingi ng tubig. Pag mabalitaanan ng mga sundalo yan, pupuntahan nila yun. Pag nagpang-abot yan, di bakbakan na naman yan. Ayun, mga ganong klaseng senaryo ang nakikita natin dyan. Pero anyway, welcome naman ni Jose Maria Sison, ang founder ng Communist Party of the Philippines, at ni Fidel Agkawili ng National Democratic Front of the Philippines, itong unilateral ceasefire ni Tatay Digong Duterte. At tinaasahan natin, mga kaibigan, na baka magkaroon ng response ang CPP-NPA at itong NDFP. At baka mag-declare din sila ng ceasefire.
At pag meron ng ceasefire, aba maganda yan. Di relax na yung mga sundalo. Relax na rin yung mga rebelde. So, okay yan. So, ano yan? Ika nga, mas maganda yan kesa naman sa puro patayan. Di ba mga kaibigan? Sawan-sawa habi nga ni Tatay Digong ba? Kawawa naman yung mga nawawalan ng ama. Yung mga sundalong na namamatay. Nabubiyuda yung kanilang mga asawa. Yung kanilang mga anak, orphan. Yung mga rebelde naman, ganun din. So talagang walang ibibigay na mabuti ang giyera sa ating bansa. Mabuti pa talagang magkaisa upang maisulong ang ating kapayapaan sa buong bansa. At sa SONA pa rin mga kaibigan, sinabi pa ni Tatay Digong na yung interes ng bansa ang siyang dapat mangibabaw. Kaya naman dapat agad masolusyonan ang illegal mining at illegal logging sa bansa. Nako, sa Mindanao, kalbo na yung kagubatan. Punta kayo sa Northern Mindanao, sa Southern Mindanao, sa Eastern Mindanao, wala na. Kalbo na yung mga gubat dyan. Dyan sa Basilan, talamakang illegal logging dyan. Natatandaan ko, nagko-cover pa ako kay sa Southcom pa noon. Kay General Batenga. Ang order ni General Batenga, total ban. Total ban sa logging. Kumpiskahin ang lahat ng chainsaws, ipadlock ang mga sawmill bilang suporta ng militar. Suporta ng militar sa DENR. Pero ang problema naman mga kaibigan, nung natapos ang termino nitong si General Batenga, 1994 yan, tapos na rin yung ban sa illegal logging. Kaya kita ninyo, dito lang, dyan lang sa Zamboanga. Punta ka sa Taluksanga, may kita mo, ang daming mga mangrove. Yung mga bakawan. Ang daming mga bakawan na ginagawang firewood. Meron akong nakuha ng litrato dyan dati, malapit lang sa may tulay sa Taluksanga. Tambak yung mga bakawan. Hindi natin malaman kung bakit inaalaw itong panguha ng bakawan. Itong mangrove mga kaibigan, dito na ninirahan yung mga isda. Di ba? Wala tayong internet. Wala na naman kami ng internet. Bakit kaya? Ano ba naman itong PLDT? Lagi nawawala ng internet. Wala kaming internet dito sa studio. Kaya itong mga pinagsasabi ko, lahat to nasa utak ko pa. Yabang. Ambot sa imo, dong. Kaya inatasan din ni Tatay Digong Duterte mga kaibigan ang militar o yung Armed Forces of the Philippines na magsagawa ng mga operasyon upang masiguro na mawawakasan ang illegal logging at illegal mining. Dapat lahat na, pati yung commercial mining. Kaya pinag-utos din ni Tatay Digong kay Secretary Gina Lopez ng DENR na amyendahan, suspindihin o tanggalin ang mga environmental permit ng mga kumpanyang hindi makasunod sa environmental rule. Gayon din nais nitong reviewin ni Secretary Lopez at ni Tatay Digong yung mga naunang permits na na-issue sa mga mining at logging industry. Diyan lamang, di ba, isang araw lamang pinag-uusapan natin yung talamak na mining sa Tawi-Tawi. Hindi natin malaman kung bakit walang media ang nagtatat sa issue ng mining dyan sa Languyan. Dahil wasak na yung yung Languyan, halos dyan baka mawala na sa mapa yan mga kaibigan. Dahil kinukuha yung mga pulang lupa dyan, isinasakay sa malalaking barge na mga, and then idinideliver sa China. Kasi para doon sa China, pinaprocess para makakuha yung ma-extract mula sa lupa yung nickel. Araw-araw, linggo-linggo, nako. Ilang mga barge ang umaalis dyan? 3 araw-araw. Imagine, isipin mo mga kaibigan, kung may umaalis na barge na hindi bababa sa 3 araw-araw. Naku po, anong matitira? Baka wala nang makitang isla na ang pangalan ay Languyan sa Tawi-Tawi.
Yung Panglima Sugala, delikado na rin dahil pinapasok na rin ng nickel mining tong Panglima Sugala. Tuwan-tuwa pa yung tuwan-tuwa pa tong itong Bureau of ano ba tong in charge dito? Itong Regional Bureau of Investments ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa tuwing sa tuwing may mga mining companies na papasok sa Tawi-Tawi, PR kaagad, press release kaagad. Sinasabi pa na, habi pa ng RBOI, may pumasok na naman na investor sa mining industry sa Tawi-Tawi. Ito'y patunay lamang na tahimik ang ARMM. Hindi nyo sinasabi yun, distraction at dulot ng nickel mining sa Tawi-Tawi. Diba mga kaibigan, ilang kumpanya ang nasa Tawi-Tawi ngayon? Yung mga kumpanyang dyan, meron dyan mga congressman, meron mga politiko. Yan ang gusto nating malaman, sino? Sino ang mga nasa likod ng mining dyan sa Languyan, Tawi-Tawi? Okay, sabihin ng RBOI, illegal yan. Okay, legal, may mga permiso yan. Okay, wala tayo. There's no question about that. Hindi natin kine-question yung legality. Ang kine-question natin yung epekto ng nickel mining sa Languyan. Aanhin mo yung pera, aanhin mo yung investments mga kaibigan kung mawawasak naman yung iyong kalikasan. Parang parang sa Zamboanga del Norte. Nung pumasok ang TVIRD dyan, yung TVI Resource Development Incorporated, it's a Canadian mining firm. Pumasok dyan sa Mount Kanatuan. Ang ganda-ganda ng Mount Kanatuan. Lahat ng klaseng ibon makikita mo dyan. Pati manananggal meron dyan mga kaibigan. Ilan taon silang nagmina dyan? 5 taon? Dahil meron daw silang mineral sharing agreement dyan sa lugar. Ngayon mga kaibigan, puntahan ninyo yung Mount Kanatuan sa Siocon. Yung iniwan ng TVIRD dyan, wala. Wasak ang ibabaw ng bundok. Ilalabas daw to ng Mindanao Examiner Regional Newspaper next week para makita ng publiko kung ano ang naging resulta ng mining ng TVI dyan sa Mount Kanatuan. Lugar ng mga Subano niyan. Although merong ang distraction dyan, hindi lamang sa TVIRD, kundi pati yung mga illegal miners. Talamak din ang mga illegal miners dyan noon. Inaway yan ng TVIRD. Alam nyo, parehong swapang. Gusto ng TVIRD, sa amin yan. Kasi meron kaming mineral sharing, blah 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 blah. 100 hectares. Sabi naman ng mga illegal miners, no, matagal na kami ditong nagmimina. This is ours. Ito yung minahan ng bayan. Ano nangyari? Pareho nila sinira yung kabundukan. Diba mga kaibigan? Yan ang problema nun. Pagkatapos naman sa Mount Kanatuan, sa Zamboanga del Norte, lumipat naman tong TVIRD dyan sa Bayog. Yung Bayog naman nasisirain nila ngayon. Ganon din ang ginagawa nila mga kaibigan. Kung gusto nilang kumuha ng copper, kinukuha nila yung itim na lupa, sinasakay sa barge. At hindi natin alam kung saan pinaprocess yun, but definitely hindi siguro sa China. Maaaring sa Luzon o sa ibang lugar. Maaaring sa ibang bansa. Ganon din ang ginagawa nila. Yung mga gold dyan pinaprocess sa Kanatuan dati. Kaya itong gantong klaseng practice ng pagmimina, lalo-lalo na yung open pit mining, Pag sinabing open pit mining mga kaibigan, ito yung naghuhukay yung isang mining company ng lupa, malawak. Maghuhukay yan, malalim. At lahat ng dumi ng pagmimina nila, doon nila itatapon. Ang tawag dyan tailings, mga mine tailings. So dyan lahat, naiimbak yan, napupuno, mga sludge, lahat. Lahat ng laso nandiyan dyan. Ang problema niyan, pag napuno yan at biglang umulan, umapaw, bubuhos yan. Masisira na naman ang kalikasan, mapupulyot. Pag inabot siya sa ilog, sa tubig, patay na yung mga, patay yung mga isda. Patay na naman yung kinabukasan ng ating mga
mga tao. O di ba, maraming beses na nangyari diyan eh. Yung Taylor, katulad nung yung kay Manny Pangilinan. Yung mining company niya na Felix, di ba? Yung nangyari sa Bowac River. Kaya ayaw natin dyan sa ganyang mining. Kung pananatilihin natin yung mining, bigyan natin i-triple natin yung taxes. Diba mga kaibigan? Ganyan lamang yan. Hindi naman tayo nabubuhay sa mining. Dapat tayo, ang Pilipino, dapat makinabang. Yung komunidad ang dapat makinabang sa mining industry. At mga responsible mining. Hindi yung mga dayuhan. Kaya galit na galit si Secretary Gina Lopez sa malalaking mining company, lalong-lalo na yung mga walang ISO compliant. Nako, yari kayo. Sabi nga dati ni Manay Gina, meron daw dyan dati mga nung siya na ang nahirang meron daw ilang kolumnista ng mga pahayagan, pare-pareho ang sinulat. Yung mga kilalang columnist ng national newspapers, mga 10 daw yan, pare-parehong isinulat. Ibig sabihin nun, PR yun, talagang hinawakan yun mga kaibigan. Publicity stunt. Ngayon kaya nangako si Secretary Gina Lopez na tututukan niya itong problema ng mining. Kasi yan din ang kagustuhan nitong si Tatay Digong Duterte. Di pa nagbabalik yung ating internet. Meron na ba tayong mga tugtugi dyan mamaya? Anong klase? Okay. Yung Drive mga kaibigan, ang Incubus, yan ang paborito natin. Yan ang ating pangwakas na tugtugin. Itong Drive, kung papakinggan nyo yung lyrics, isa to sa mga tugtugin ng mga atheist. Drive. At yung Incubus mga kaibigan, kung naniniwala kayo sa Biblia, itong Incubus, ito yung isa sa mga demonyo. Lalaking demonyo yata itong Incubus na mahilig sa sex, na nakikipag-sex sa mga tao. At kung babae naman, ang tawag dyan is succubus. So, Incubus at succubus. Pero lahat yan puro mga katang-isip lamang mga kaibigan. Alam nyo, walang demonyo sa mundo. Kasi kung may demonyo sa mundo napuno na yung mundo natin ng demonyo. Ang tao pag namamatay, wala na. Nabubulok na. Wala ring espiritu yung tao. Para tayong makina. Nasisira, na pinapanganak tayo, na tumatanda, na nagkakasakit, namamatay. Ano yan life cycle yan. Nag-evolve ang tao mula sa ibang uri ng mga sinaunang nilalang. Lahat yan may nakabase sa science, anthropology. Kaya maganda once in a while magbasa tayo sa internet. Lalo na yung basahin niyo yung Smithsonian Institute. Meron silang website at makikita nyo dyan yung history of human origin. At hindi rin ang tao, hindi rin nanggaling sa unggoy. Tandaan nyo mga kaibigan. Hindi ang tao, hindi nanggaling sa unggoy, hindi rin nanggaling sa bakulaw. Ang nanggaling lang sa unggoy at bakulaw yung mga ugali ng ibang tao. Ugaling chongo, karay chongo ugaling chongo pa. Biro lang, wag kang pipikon, ang pampipikon talo. Puntahan yung website ng Smithsonian Institute, people, and you're gonna understand the human origin. These are all based on facts and science. Katulad ngayon, yung Mars, di ba? Meron tayong mga rover sa Mars. At napakaganda ng Mars. Kaya lang hindi siya fit for human habitat. Kasi unang-una, ang Mars wala siyang atmosphere
para siyang buwan. Walang atmosphere ang buwan. Kaya, pag walang atmosphere, nagdadasal ang security guard namin. Ready na matulog. Ay, yung buwan mga kaibigan, pag walang atmosphere ang isang lugar, nako, lahat ng bumabagsak ng mga meteors at meteorites, asteroids, talagang tatama sa'yo. Kung may atmosphere tayo, bago lumagpak sa bundo yan, nasusunog na sa himpapawid. Dahil yung travel yan, yung velocity niya napakabilis. Kaya yan ang nagre-resulta sa napakainit. Bukas siguro pag-usapan natin yung about science. Para maiba naman tong ating topic. Hindi naman puro chismis at lasangan. Bukas pag-usapan natin yung science at yung mga planeta. Very interesting to. At saka siguro pwede natin pag-usapan yung mga UFO or yung tinatawag na unidentified flying objects. At kung meron kayong mga nalalaman na naging, naka-experience kayo ng UFO, maaari nyo itawag sabi niyan. At magandang topic yan mga kaibigan. Magandang issue. Kasi dito sa Zamboanga, meron ditong UFO sa Kabatangan. Pero bukas na yan. Lahat tayong oras. Doon sa mga gustong mag-advertise sa Radyo Mindanao or PND XXX, maaari kayong tumawag o mag-text sa 0995-520-2358 o kaya sa 0947-482-3453. Ulitin natin, kung may mga public service kayo o gusto nyong mag-anunsyo ng birthdays, lahat. O kaya gusto nyo maglagay ng advertisements, maaari kayong tumawag sa Radyo Mindanao dito sa studio 0995-520-2358 o kaya sa 0947-482-3453 o kaya tawag kayo sa telepono 992-5480 o kaya sa Mindanao Examiner, maaari kayong magpumunta sa website nila sa MindanaoExaminer.com. Bueno mga bisiros, beba siya katachempo, alas 3 yatamin, unholy hour yatamin sa 3 o'clock. Sa ora para merienda kita. Muchas gracias na Zamboanga, kentawi ka na to na Isabela, mga Zamboangueños na lamitan. Ay kilar na di amon manager si Philip Aboy, di amon technical side. Si Ninyo Bulakbol ke Bulakbol, ang security guard namin. Hanggang ngayon gising pa kasi andito pa ako. Pag alis ko, tulog na naman niya. Sa lahat na nakikinig sa atin sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sultan Kudarat, Central Mindanao, Maguindanao, Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, at sa Zamboanga del Norte, sa Tugigara, yung mga taga Jesus Miracle Crusade. Kayo, bawat text sa akin, sisingalin ko kayo ng 5 piso. Ako niya abang lingkod, nagsasabing, I love you, Mama Chup Chup, alas 5 po lamang.